naglalakad. Bitbit ang kwento, dala ang sining at aral. Sa bawat hakbang, may kwento alaala. Amerika't bayan, pinagsama sa tala. Tatay Pandong, ating samahan. Sa kwentuhan, tawanan, walang hangganan. Sa hirap at ginhawa, masarap kasama Tatay Pandong. Ikaw ang inspirasyon ng masa. Ang lamig ng hangin, kalma sa kanyang ngiti. Tibay ng loob, di kayang magbasag kahit sandali. Ang mga yapak niya sa lupa'y nagmarka. Ang kwento ng buhay sa Tatay Pandong, ating samahan. Sa kwentuhan, tawanan. Good morning mga kapatid. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Last day ng off natin ngayong araw to, kaya kailangan nating magluto. Siyempre bago natin umpisa ng vlog natin ngayong araw to ay magpapasalamat muna tayo sa Panginoon sa wala niyang sawang paggabay at pagbibigay ng biyaya sa atin. At siyempre maraming salamat sa mga solid sa viewers natin dyan, solid subscribers. Tulad din na lahat ng mga solid na viewers natin dyan saka subscribers. Maraming salamat po. At ito po ang ating gagawin ngayong araw to, ang lulutuin natin. Okay, pakikita ko sa inyo. Ayan po, nalagaan natin kagabi yung pisngi ng baboy. Yan. At pag luluto tayo ng sisig, siyempre i-deep fry muna natin yan para medyo mag-crispy ang ating sisig. At ayan yung atay ng manok. At mamihan tayo na magagayat ng mga sibuyas at saka bawang, luya na isasawag natin. Okay mga kapatid, sabahan niyo ako mga kapatid sa pagluluto. Okay mga kapatid, may init na yan tayong mantika, kaya magsalang na tayo. Malalaki to, puputulan natin yan yung malalaki para magkasya sa kasirola. Okay. Tayo ng kawan. Tignan natin kung patay dito. Tignan natin ito. Hindi masyadong malaki. Ayan ha. Tignan naman malaki. Kailangan. Naputok. Kailangan natin tukluban yan. Teka. Kailangan natin muna konti ang apoy. Sandali lang at napumutok. Ayan, nilagyan na natin ng screen para hindi siya masakit. Dapat kasi, kagabi pa lang, inalis ko na sa sabaw. Hindi ko kagad inalis sa sabaw, kaya ayan, basaba-saba siya. Okay. At syempre, habang piprito, mag-prepare na tayo ng yung ating mga panlahok. Salupan natin syempre yung ating luya para malasa. Kasi pipinuhin natin ito. Ito lang naman nagpapatagal nito yung paggagayat. Kaya hindi rin madali ang magluto ng sisig. Para pambaon natin bukas.
Dahil may pasok na naman tayo, 3 days. 3 days ang trabaho natin ngayon. Kaya kailangan natin mag-prepare ng pambaon at yung susunod na araw, si nanay na bahala ron. Ito lang yung pambaon ko bukas muna ating lulutuin. Ito yung kung tawagin sa atin ay sibuyas Tagalog. Malasa to eh. Kesa rosa malalaki. Yung ano eh, nangyari sa laki. Kahit anong dami lagay mo, parang hindi lumalasa ng ayos. Hindi katulad dito, kahit maliit siya. Kaya lang, medyo mataas ang presyo dito kaysa rosa ano. Sa malalaki. Buti lang, meron kami katabing Indian store na 24 hours at medyo mura yung kanyang ano, mura yung paninda niya, kaya diyan kami nabili. Ay, alam mo naman ng mga Indian may hilig sa luya kaya diyan kami nabili, kaya mababa ang presyo nila. Lagyan natin ito ng pinong-pino para hindi masyadong obvious to sa ating sisig. Kailangan talupan. Yun naman, mapalutong lang natin yung balat niya doon sa piniprito natin. Okay na yon. Gusto ko kasi dinidip fry yan kaysa rosa mga piniprito. Kasi nilaga ko yan eh. Bago ko prituhin. Yung iba kasi direkta. Parang minamarinate muna. Tapos piniprito or iniihaw. Maganda sana kung meron akong ihawan ditong uling. Yun ang masarap eh. Masarap nasisig pag gaganon. Siyempre, itong ating sibuyas na malaki, galing din sa Indian store. Ayan. Ngayon, sa cellphone tayo direktang nagbablog. Kasi parang hindi na tayo magsalin. Para may upload na rin natin mamaya. Then, ito namang bawang. Ito, binili namin ito nung ano, doon sa Gilroy. Noong kami nagpunta ng Gilroy. Nung pumunta kami ng LA, dumaan kami doon sa bilihan. Kaya malalaki siya. Madali kasi talupan pag malalaki naman itong bawang. Dadamihan natin ng bawang to para masarap. Kasi medyo mataba yung mga pisngi ng baboy, alam mo naman. Walang masyadong laman. Kasi walang basta nabibili rito ng buong ulo. Hindi katulad doon sa LA, meron. At saka dito meron din, pero nasa malayo, sa Island Pacific. At dito naman sa Seafood City, nainis ako. Kasi nung misa, meron ako nakitang ulo ng baboy sa kanila. Pinahati ko lang, ayaw hatiin. Kasi masisira daw yung machine. Kaya hindi na ako bihira naman sila rin ng ulo ng baboy dyan. Kaya lang, isang bagay yun na dapat kasi sa Island Pacific, bet naman pwede sipakin, pwede pahati. Pwede pahati yung ulo. Kasi mahirap din magsibak ng ulo. Wala naman tayo sangkalang maganda rito. Hindi katulad dati sa Pilipinas. Meron akong sangkalang talagang pwede kang pwede pagtatdaran ng buto. Malaking sangkalan na sampalok.
at saka lamesang matibay. Hindi dito top dito, pwede ka, dito nga parang nakakaano magtadtad minsan dito sa lababong to. Baka kasi masira dahil hindi na ano naman parang laminated wood lang naman yata ito, hindi naman puro granite. Lalo na kung granite, kasi pag granite yan nakakahiya sa may-ari ng ating inuupahan pag nasira. $500 lang naman ang ating deposit dito. Yun ang hindi na mariripand yata yung pagka ganun. Siyempre marami rin tayong mga ikinabit dito na papagawa nila pagka yung umalis na tayo rito para sa ibang uupa naman. Kaya hindi ko na expected na maripand yun pag umalis ako rito. Ilang taon na rin ako rito. Halos 4 years na rin ako nakatira dito. More than 4 years. Hindi, 5 years na rin 5 years na rin may higit. Kasi doon nung lumipat ako rito sa north, tumira muna ako ng tila 1 buwan lang naman. Tumira ako sa pamangkin ko. Nag-share ako sa kanyang apartment. Hanggang habang naghahanap ng malilipatan. Doon nga sa balkonahe ako natutulog kasi nga ilan din sila magkakasama, ilan kami magkakasama sa bahay, wala namang isa naman ang kwarto ng apartment. Tapos yung isang pamangkin ko solo ang kwarto dahil siya ang nakapangalan, solo niya kwarto. Kami yung kapatid niya, yung isang pamangkin ko, saka yung 2 anak sa salas na nilagyan lang ng kurtina, nilagyan ng kama at saka kurtina, doon sila tutulog. Ako naman doon sa balkonahe dahil ayoko nga na may narinig akong ingay. Pagpupunta nila ng CR, pagpupunta ng na nagigising ako, nahihirapan ako bumalik sa tulog pagka gano'n. Kaya yun, naghanap kami ng malilipatan. Buti ito, nabakante ito. Dito rin kasi unang tumira yung isang pamangkin ko. Kaya nung nag-iisa pa lang siya rito sa north, dito siya tumira. Kaya alam nung pinsan ko yung contact ng pamangkin ko, contact number. Sandali lang Okay, umpisa na natin ang yan, natalupan ko na lahat. Nalaglag pa. Nalalaglag para sa langgam yan, baka lumayos ng langgam dahil dyan. May langgam din pala rin sa Amerika. Kasi naglinis ng backyard yung may-ari ng bahay, kaya mga langgam nagpapasukan din sa loob. Ayan.
Ayan, ayan. Yan naman ikikisahin natin. Kaya, either, pwedeng gisahin, pwedeng hindi. Baka hindi ko nagisahin. Kaya pipinuhin na lang natin. Sandali lang mga kapatid. Okay, tunluya naman. Pinuhin din natin ito. Natin pagsama sa bahay na yan dahil isang kulog lang naman yun. Masarap sana rin, ginigisa. Kaya lang, kasi pinirito na rin naman natin yan. Siguro pwedeng hindi nag-isa kasi pag ginisa mo parang nawawala yung lutong nung pagkaka-lechong kawali natin. Lechong kawali sisig. Gasa natin itong isang luya. Gasa natin ito. Ito ay sisig, lechong kawaling sisig. Pero hindi tawag na lechong kawali kasi sa kasirola ko niluto. Lechong kawali ba tawag doon? Kasi hindi sa kawali. Okay, pwede na yan. Ito naman tayo, isa. Sarap pig merong nakakagat na konting luya. Pero yung iba naman ayaw. Yun nga, merong ayaw na may bawang, ayaw na may luya. Ito kasi, pag may luya, saka bawang, yung mantika niyan, hindi masyadong kasi na-absorb nito ng mantika itong luya. Hindi tawag doon, nakakauta. Naman tayo sa sibuyas. Kailangan din pino to. Gagagay tayo ng pino, pero hindi. Meron namang hindi pino. Yung kalahati, hindi natin pipino. Okay. Yung kasi pang-iibabaw natin yan. Ito hindi pino. Ay, ipag palang sili. Kaya ganyan lang tong sa isang tabi. Okay. Baka pwede na tayo maghango. Yung ating lechong kawali.
crispy. Okay mga kapatid, ito naman sili. Nagugas na ako ng kamay pero magagayat pa nga pala ako. Dalawang jalapeno itong nilagay natin pero hindi masyadong maanghang ito kasi inaalis ko yung buto. Design. Yan. Yan, no? Hindi pala naka-play. Kanina pa ako salita ng salita. Nilamas. Yan mga kapatid, nilamas ko na. Yan, nilagyan natin ng kalamansi. Ito, lalagyan pa rin natin konti suka yan. Lagyan natin konti suka. Yan. Para mag-coat siya ro sa ano. Siyempre, lalamasin din natin yan. Yan. May nilamas-lamas. Malinis naman yung kamay ko ha mga kapatid. Dahil ako pag nagluluto talaga ugas. Minsan nakakapas niya eh. Kasi ugas ako ng ugas ng kamay. Okay. Tapos takluban muna natin. Para hindi matalasikan ng ibang ano. Ayan, dyan muna siya. Subukan natin gayatin itong ano. Itong ating okay, sandali lang. Ayan o, ginagayat na natin o. Pakinggan nyo, ang lutong. Wow! O, lumalag ito. Diba? Laguto ka na eh. Matulay niya o. Laguto ka na eh. Init. Tikman nga natin yung isang balat. Sarap. Kasi nilagyan ko na ng asin sa lagayan. Naguto ka na eh. Sa likod mo tirahin eh. Talagang lumalagot ako eh.
Kanina pa ako gayat ang gayat. Hindi pala naman naka-play. Ano ba naman yan? Ayan. Oh, ayan. Nagayat na uli natin. Yung pangalawang salang. Yung pangalawang hango pala. Kahit nga mainit, ginayat ko na eh. Para mapanood nyo. Bago hindi pala naka-play. Oh my goodness. Okay. Yan ulit mga kapatid. Okay. Gayatin natin itong pangatlong salang. Lamig ko lang muna. Talagang mahirap kanina. Mainit. Mainit pa rin. Mainit yung loob. Pero rinig nyo ba mga kapatid yung lagutok? Ang lutong. Nakailang try din ako ng pag-sisig ng ganito. Ngayon yata gumanda. Kasi dati lagi nang walang lutong. Nagdahan naman ako, naglitsyon ako sa sa air fryer. Pangit din. Nawawala yung laman. Nagiging tika lahat. Mainit pa rin. Okay. Yun na lang. May last batch pa tayong lechong kawali, tapos yung atay, pipretohin ko rin yan. Okay. Ito na mga kapatid, yung last batch ng ating lechong kawali. Salang naman natin yung atay. Medyo matalsik to. Kaya kailangan natin ng armas. Okay mga kapatid, naprito na rin natin yung atay at isasalin natin para lumamig. Yun, diba? Mantika palitin natin. Mantika para tumining muna yung mantika. Okay, gayatin natin. Pwede na yan. Para matipla na natin at maulam na. Mainit talaga. Kaya kahit mainit, ginagayat ko na para hindi kayo mainip. Baka natatakam na rin kayo dito sa ating tinitimpla. Yun, no? Sarap. Pritong ate pa lang, ang bango na eh. Oh.
timpla na. Kasi ito na rin yung lunch namin. Nanay. Tapos pambako ko bukas. Diba? Hipid! Diba? Sarap niya. Ito, paborito rin din ni Idol 2 Idol Japper. Sisig. Pagka pupunta siya sa mga kainan ito ang ino-order niya Idol Japper. Diba? Ayan. Okay. Sali natin to, pampalasa yan And then yung mantika, sali natin. Okay. Hindi pwedeng itapon basta yan. Kailangan para pakuluan yan. Tubigan natin. Ay, hindi. Kailangan matiyo siya. Tapos mga ito. Ayan. Lipat natin dito. Good, good. Okay. Dali lang mga kapatid. Okay. Haluin natin. Titimplahin na natin to. Ayan. Kasama na natin to. Diba? Para mahalo-halo na. Asin. Rock salt. Siyempre paminta. Ayun na malaglag. Paminta. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ay, hindi pala Ajinomoto to. Paminta pala. Kasi sa commercial ng Ajinomoto, tak, tak, tak. Ajinomoto. Tak, tak, tak. Ajinomoto. Okay. Yan, umamoy na. So, haluin muna natin. Sumanda rito. Para makita mo ng maayos. Uy. Ayan, oh. Mekos-mekos natin muna. Para humalo yung halo-halo yung sibuyas. Ayan, oh. Ito yung paborito ni Idol Japper Sniper. Sisig. Ito naman, ang version po ay lechong kawali, sisig or crispy sisig or lechong kawali na sisig. Okay, lagay na natin yung minix-mix nating suka, kalamansi at saka yung utak. Yun, no? Diba? Tapos mix ulit. Diba? Lalong bumango. Buti may nabibili ng pork brain dito. Dati wala kang mabili. Kaya mayonnaise ang ginagamit ko. Para tuloy nagiging sisig na dinakdakan. Bakit halos parehas din naman eh. Meron kasi mayonnaise talaga ginagamit sa pag nagagawa ng sisig.
Pero mas prepare ko talaga yung utak kasi malinamnam siya. Meron naman, hindi kumakain ng utak ng baboy, kaya sabi nung may matanda ako nakausap nung araw, pagka malimit ka raw kumain ng utak ng halimbawa ng baka, ng baboy, naputi raw kaagad ang buhok. Ay, siguro nga kaya pumuti buhok ko. May hidig ako dyan. Okay, ayan na po. Ay. Okay, ito na po siya mga kapatid. Oh. Diba? Diba? Ang ating version ng sisig. Sisig lechon kawali or crispy sisig ni Tatay Pandong. Ayan po siya. Diba? Aha, kasarap. Okay. So, paano mga kapatid? So, medyo mahaba-haba na rin itong ating vlog na to at kaya tatapusin natin itong vlog natin ngayong araw na simple lang, pagluluto. Baka kasi ibang viewers natin na namin miss na yung pagluluto ni Tatay Pandong, kaya ayan, nagluto ulit tayo ng sisig. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapagluto ng sisig, kaya naisip ako magluto ng sisig. Kaya maraming salamat siyempre, lalo sa Panginoon sa wala niyo sa paggabay sa atin at pagbibigay ng biyaya. At maraming salamat sa mga solid viewers natin dyan. Sina Katropa 18 TV, Annalyn Dicto, Mario Katimco, Full Sports Car. Marami na eh. Hindi ko ba isa-isa na uli kasi siyempre alam mo naman yan, bisa nakakalimot rin sa Tatay Pandong dahil umiingat na tayo. Ang dami rin natin ginagawa, ang dami natin hindi isip. Kaya isa na po kayo, basta lahat na nagko-comment at nanonood ng vlog ni Tatay Pandong, mga viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. At shoutout sa inyo lahat. At shoutout din sa siyempre sa Soward Community, Soward Team USA, Soward Team Calbo, LA to Manila Bay Academy, Team Kapanalig, Team Pahuay, sino po ba? Ayun, shoutout sa inyo lahat. At siyempre, maraming salamat sa wala yung sa siyempre pagtakilita sa Tatay Pandong. Hanggang dito na lang po. God bless all. Be safe always. Love you all mga kapatid. Bye-bye. Sana kahit madalang ang ating vlog, panoorin niyo mga kapatid. Okay, maraming salamat po. Tatay Pandong sa daan naglalakad, bitbit ang kwento, dala ang sining at aral. Sa bawat hakbang may kwento alaala, Amerika't bayan pinagsama sa tala. Tatay Pandong ating samahan,